is entitled, The Best Gifts Ever That We Receive. Minsan hindi po natin na-appreciate, hindi po natin minsan nare-recognize ang mga natanggap natin na mga dakila at mga maiinam na mga regalo sa ating buhay. Mga kapatid, sabi po dito sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Every good gift and every perfect, free, Lord's good gift is from above. It comes down from the Father of all, that gives light in the shining of whom there can be no variation, rising or setting or shadow cast by His turning as in an eclipse. Sabi po ng Bible, every good gift, every perfect gift galing sa Diyos. So maliwanag na ang lahat ng mga maiinam, lahat ng mga mabubuting kaloob ay galing sa Diyos. May I borrow your attention? In other words, lahat ng kaloob na hindi mabuti, lahat ng kaloob na hindi maganda, hindi galing sa Diyos. Is that clear and loud, church? Again, lahat ng hindi mabuti, lahat ng hindi maganda na regalo, hindi galing sa Diyos. Yung sakit, hindi yan galing sa Diyos. Yung problema, hindi yan galing sa Diyos. Yung mga karamdaman, hindi yan galing sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, every good gift and every perfect gift comes from above. Kaya madali lang po natin ma-recognize. At ang sabi ng Bible, ang mga kaloob nating natanggap sa 2 Corinthians, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob, sabi niya, na di masabi. Praise God. Sa English, sabi niya, now thanks be to God, to His gift, or precious beyond telling, His indescribable, inexpressible free gift. So yung ating mga kaloob na natatanggap, iyan po ay precious. Sabi nga po ninyo, precious. Indescribable, hindi kayang ilarawan. Praise God. At inexpressible, hindi mo mabanggit, hindi mo maipaliwanag sa salita. And of course, it is free gift. So again, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng gift na minsan na-overlook natin, hindi natin napapansin. Again, 3 bagay lang to, mabilis lang to mga kapatid. The best gift ever that we receive is life. Sabi nga ninyo, buhay. Lagi niyong naririnig sa akin na millions of sperm cells. Praise God. Among million of sperm cells, isa lang ang nabubuo at ikaw ang nabuo. Hindi aksidente bakit nabuo ka. Hindi po sabihin natin mga kapatid na para bang take for granted kaya ka nabuo. Among millions of sperm cell, nabuo ka kasi ikaw ang pinili ng Diyos na maging tao. So ang buhay natin, regalo po yan ng Diyos. Huwag po natin sayangin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Kasi ang buhay, regalo yan sa Diyos. Kaya nga may kanta, di ba? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Di ba? Totoo po yun. Yung buhay na mayroon tayo is just borrowed from God. Kailangan po natin i-maximize yung ating buhay. Basa po tayo, sabi po dito sa Psalms 139. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako ng kagila-gilabot at kagila-gilalas. Kagila-gilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. I will give thanks to you because I have been so amazingly, wonderfully, and miraculously made. Your works are miraculous, and my soul is fully aware of that. Listen up, church. Praise God. Ang sabi ng Bible, yung buhay natin ay nilalang ng Diyos amazingly. Tingnan mo yung katabi mo, amazingly. And then wonderfully and miraculously. Tingin lang kayo sa akin kasi it's about to listen. Hallelujah.
So mga kapatid, yung buhay natin, yung pagkalalang sa atin ng Diyos, maingat tayong hinulma sa tiyan ng ating mga nanay. Sabi ko, perfectly created tayo. Sabi ko nga nag-joke nga po ako Kung nagkamali lang si Lord ng lagay ng ilong, Sister Joy, nabaliktad yung ating ilong, ulan pa lang, lunod na tayo lahat. Naiintindihan niyo po ba, church? So in other words, mga kapatid, we are perfectly, wonderfully, amazingly made by the Lord. Hallelujah. Bawat bahagi ng ating katawan, may purpose yan. Ang kilay, may purpose yan. Hallelujah. Ang tainga natin, bakit hindi na lang diretso yung butas, Bakit pa ganun-ganun pa? So, everything has a purpose. So, ang buhay natin, hiram sa Diyos. At ito pang maganda, dagdag pa natin. Sabi po dito, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdan. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nung wala pa namang anuman sa kanila. Sa English, ito ang pagkasabi, your eyes saw me when I was only a fetus. Sabi po, every day of my life was recorded in your book before one of them had taken place. Sabi ng Bible, bago daw mangyari yung mga nangyayari sa buhay natin, it's been already written in the book na sa langit, nakasulat sa langit. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos ay may plano sa buhay natin. Sabi mo nga, may plano. Ipakita natin ang next slide, praise God. God has a purpose. Bakit ikaw ang naging tao sa buhay na ito? Praise God. May layunin, balik mo na, may purpose ang Diyos, may plano ang Diyos, at may pangako ang Diyos sa ating buhay. So no matter what, hallelujah, ang nangyayari sa buhay natin, still the plan of God will stand. Ang pangako pa rin ng Diyos ang mangyayari sa atin. Anong gusto ng Lord na buhay? Ito po ito mga kapatid. Sabi po dito, buhay na masagana. Ayaw ng Diyos na naghihirap tayo. Buhay na maginhawa. Ayaw ng Diyos yung marami tayong mga sakit. Gusto niya yung maginhawa. Matagumpay na buhay. Mapagpalang buhay. Mabiyayang buhay. Gusto ng Diyos yung mapayapa. Yung walang maraming problema. Maraming alalahanin. Gusto ng Diyos ng buhay na malaya. Malaya sa mga utang. Malaya sa mga bayarin. Gusto niyo po ba yung ganyan na buhay? Praise God. Gusto ng Diyos yung buhay, mga kapatid, na tayo ay maging malaya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Para ano ba yung palakpak na yan? Parang hindi naman sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Praise God. Pangalawa, ano po yung hindi natin minsan napapansin? The best gift ever that we received is Jesus. Alam niyo po ba, kahit hindi ka masyadong mayaman, hindi ka masyadong bantog, hindi ka masyadong kilala, if you have Jesus in your hearts, mayroon kang matinding kaloob sa Panginoon because Jesus is our everything. Tama ba? Hallelujah. Kahit wala kang jowa, wala kang girlfriend, kahit wala kang pag may Jesus ka, you have everything. Sabi nga ninyo ulit, everything. Okay, basa tayo. Praise God. Sapagkat, sabi niya, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, of Eternity, Prince of Peace. Sabi ng Bible, si Jesus was born para sa atin. Sabi mo nga sa sarili mo, para sa akin. Maliwanag pa yun na si Jesus ay isinilang, ipinanganak para sa atin. In other words, ibinigay para sa atin. Jesus is a gift to us. Sabi mo ulit, gift. Wala namang bayad si Jesus. Tatanggapin mo lang naman si Jesus. At dagdag pa po natin, sabi pa ho ng next verse mga kapatid sa Romans 8:32, siya
na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay. So, ibig sabihin, gift. Ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? He who did not withhold or spare even his own son, but gave him up for us all, will he not also with him freely and graciously give us all other things? So sabi ng Bible, si Jesus ay regalo sa atin. Amen? Sino po ang may Jesus? So tayo ay mayroong dakilang gift na mayroong tinanggap sa atin. Amen? Kahit wala tayo masyadong tanggapin na regalo this coming Christmas, basta may Jesus ka na tinanggap, you have the best gift ever in your life. Tingnan po natin mga kapatid, si Jesus as a gift, He saved, siya po mga kapatid ang shepherd at siya po ang magsisecure sa ating buhay. Anong ginawa ni Jesus para sa atin? Namatay siya para sa kaligtasan natin, kapatawaran natin, kagalingan natin, kalayaan natin, katagumpayan natin, kasaganaan natin mga kapatid, at katugunan natin. We have prayers. Ang Diyos ay namatay para sa mga bagay na yan. Kaya we have reasons para i-celebrate because mga kapatid, again, sabi nga ng Bible, ikaw man ang nagmamay-ari ng buong mundo, if you don't have Jesus in your heart, you are nothing. Pero kahit hindi tayo masyadong mayaman, pag may Jesus sa buhay, hallelujah, you have the best gift na mayroon sa buhay. Pwede ba natin palapakan si Jesus? Pangatlo, praise God, hallelujah, the best gift ever that we receive, hallelujah, ay ang ating pamilya. Dito mga kapatid, kanina, grabe Sister Joy, family yung lumapit. Nag-altar call kasi ako, family ang lumapit. Kasi nowadays, sa 10 pamilya, ang siyang broken, isa lang ang naging successful. Kaya maraming mga anak ang mga, sabi natin, nagiging addict, napapariwara, nai-involve sa mga bisyo. Ang bottom line is they have broken family. Hallelujah. Ang bottom line lagi, broken family. Kaya kapag buo pa ang pamilya ninyo, magkasama pa si mama at papa mo, you have something to give thanks to God. Kasi ang pamilya mo ay regalo ng Diyos sa inyo. Sabi ko nga mga kapatid, darating na naman ang Pasko, kahit walang masyadong handa sa Noche Buena, pero pag buo ang pamilya, ang happiness na andun yun mga kapatid. Amen? Again, ang daming broken family ngayon. Basa tayo, regalo ba talaga ng Lord ang pamilya? Sabi niya, bahay at ang kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. Ang hindi mabait na asawa, hindi ko alam kung saan galing. Basta ang sabi ng Bible, ang mabait na asawa galing sa Diyos. Is that clear and loud? Ang sabi ng English, sabi niya, you may inherit all you own from your parents, but a sensible, wise, understanding, a prudent wife is a gift from the Lord. Grabe, pero mahirap hanapin yung babae na sensible na, wise pa, understanding, prudent. Naku, mahirap hanapin yan, mga kapatid. Amen? Ang binanggit dyan, wife, pero pwede rin maging husband. Hallelujah. Kasi kanina binanggit asawa eh. Praise God. Kaya bibihira kayo makakita ngayon ng mabait na asawang lalaki, mabait na asawang babae. Praise God. Kaya pag nakatagpo ka ng napakabait na asawa, napaka-understanding, hallelujah. Kanina nag-joke ako, sabi ko, kaya kayo mga nanay, mga magulang, bago man lamang kayo mamatay, sikapin ninyo na ipamamana kayo. Kasi sabi ng Bible, yung inheritance galing sa inyong mga magulang. Kasi pagka ang magulang, may ipamamana, pinag-aagawan yan. Hallelujah, may gustong mag-alaga niyan, pati manugang gustong alagaan. Akin na si Pianan, ako mag-alaga. Kasi mayroong mamanay. Pero pag wala kang ipamamana, ipagtutula. Doon ka, huwag ka dito. Doon ka sa kapatid ko. Ipagtutula ka kasi wala kang mana. Pero pag mayroon kang
pamana sa mga anak mo pag aagawan ka. Kaya sikapin natin bago man lamang tayo umuwi, Sister Michelle, ay marami tayong pamamana sa anak. Pag tumanda ka, mahina ka, sasabihin ng mga anak ko, akin na si mama, ako mag-aalaga. Kasi may ipamamana. Kasi ang nanay na inaalagaan, kung sino nag-alaga, yun ang pamamanahan niya. Para wala akong kausap. Paano kung wala yung pamamana? Sorry to say. Praise God. So again, maliwanag na ang mabait na asawa galing sa Diyos. Again and again, pag hindi mabait ang asawa mo, hindi ko alam kung saan siya galing. Praise the Lord. Dagdag pa po natin. Sabi ng Proverbs, sige next. Narito, Psalms, narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Sa English, magandang pagkasabi, children are a blessing and a gift from the Lord. Ang mga bata pala, regalo yan. Actually, ang daming mga mag-asawa na hindi nagkakaroon ng anak. Talagang 10 years, 20 years, pupunta na sa Ubando, Bulacan para magsayaw-sayaw na, nag-live na ng halos 1 year para makafocus. Pero wala pa rin nangyayari because, again, ang anak, blessing yan ng Panginoon. Sabi nga dito natin, blessing. Kaya kapag ang bata hindi galing talaga sa Panginoon, hindi siya blessing, praise God. Pasalin siya ng kanyang mga magulang. So mga kapatid, to make the long story short ka, ang pamilya natin, ang magulang, blessing yan, gift yan, ang mga anak din ng gift. So in other words, ang buong pamilya na binubuo ng magulang at anak ay regalo ng Diyos. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y buo pa? Hallelujah. Alam niyo po, ang hirap ng pamilya na ang tatay mo may other partner, ang mama mo rin may other partner. Alam niyo po kung sino ang affected? Anak. Hindi alam ng anak kung kanino siya sasama, kay mama niya ba, o kay papa niya ba. Praise God. Kasi alam niyo po mga kapatid, again, sabi ko nga, napakapalad. Darating na naman ang Pasko, may mga anak na kumpleto. They have something to celebrate. Hallelujah. Pero ipag-pray na lang natin. Huwag po natin i-judge ng mga family na broken. Kasi nagdurusa ang mga anak. Tingnan po natin ang family. Meron tayong biological family. Meron tayong spiritual family. Ang church, pamilya tayo. Praise God. Ayaw nyo mga tanggapin, tatay nyo ako spiritual. Mga anak ko kayo, kahit pasaway kayo, pagtsatsagaan ko kayo, mga kapatid. Hallelujah. Pinag-usapan, alas 2:30, no, Michelle? Nakapag-start tayo, mag-aalas 3 na. Ganun kababait ang mga anak ko dito. Praise the Lord. Blessing kayo ng Panginoon sa akin eh. Hallelujah. Ako din, blessing. Blessing din ako sa inyo ng Panginoon. Amen? At meron tayong tinatawag na extended family. Ano ba yung extended? Ito yung mga tao na hindi mo naman kadugo, hindi mo naman kamag-anak, yung tinutulungan mo, yung inaasikaso mo. Naintindihan niyo po ba? Yung mga nakikita sa inyo, extended family. So whatever family we belong, still they are gift of God sa atin. Kaya ipagpasalamat natin ang ating pamilya. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga, darating na naman ang Pasko. Sabi ko, saan na naman kaya ako? Praise God. Mabuti si Michelle, kumpleto sila eh. Kahit keso de bola lang ang kanilang pagulong-gulungin doon eh. Masaya sila kasi kumpleto sila. Pero alam niyo po, parang bang ang lungkot na pagdating ng Pasko, nakikita mo yung pamilya nagsisilibrate tapos ikaw, you are alone. Ano ang hirap doon? Kaya nga kami, Sister Joy, nung wala pang asawa si Pastor Noel, lagi kami nagpapasko sa McDonald's na lang. Sabi niya, ulit, kita tayo sa McDonald's, kain na lang tayo. Kasi wala kaming family na isisilip. Pagdating ng bagong taon, hindi rin namin alam kung gusto namin magpaputok o gusto namin putukan na lang. Praise God, hallelujah. Dahil again, iba kasi ang may pamilya. Sabi nga ninyo, may pamilya. Ipagpasalamat ninyo ang inyong family because they are blessing and gift of the Lord sa atin. Ngayon, mga kapatid, yung ating pamilya, tingnan po natin, anong gusto ng Lord sa family natin? Hallelujah. Bakit kailangan natin ng pamilya? Gusto mo may yung pagmamahal. Tama ba? Hallelujah. Gusto natin yung may nag-aaruga,
Pag may sakit ka, may lagnat ka, mayroon nagpupula sa'yo ng bimpo, pagkalinga, praise God, na pinag-ahainan ka, dinudulutan ka, may paglinga, praise God, may nag-aalala sa'yo, asa na kayo yung asawa ko, kumain na kaya siya, hallelujah, mayroong tinatawag na pagmamalasakit, na pagpagod ka, na andun siya, dumadamay, pangangalaga, pagpapahalaga. Napakahalaga po yan sa pamilya yung mga bagay na yan. Pero, again, not all of us has family. Isama po natin yung tatlo. Di ba? Bilis ko lang. The best gift ever that we have, life, Jesus, and family. Mayroon ka ng buhay, mayroon ka ng Jesus, mayroon ka ng pamilya. Additional na lang yung mga regalo sa atin. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin. Sige, next. Praise God. Si Jesus ay mayroon pong gift for you. Jesus has a gift for you. And what that gift? The answer of your prayer. At alam niyo po, mga anak, lagi ko ipinapayo sa inyo, maximize your time with your parents. Anong ibig sabihin ng maximize? Sabi ko nga kanina, papag-abordin niyo na ang inyong mga magulang habang nabubuhay sila. Pakainin mo na sa mga masasarap na restaurant habang nabubuhay sila. Bakit po? Listen, church. Kasi hindi nyo namamalayan, sabi nga ng Psalms, ang lifespan ng tao is only 70 years old. Kumapa man sila ng 80, blessing na lang yun ni Lord. So again, 70, 70. Kaya pag pumasok sila sa senior o senior citizenship, 60 years old, 10 years na lang ang kanilang lifespan sa buhay. Nagbibilang na sila. Praise God. Kaya anong gagawin mo doon sa 10 years? Kasi 60 years old ang nanay mo, ang tatay mo 60 years old na. So i-maximize mo yung 10 years. I-treat mo sila, dalhin mo sila, pakainin mo sila kung saan pwedeng kumain. Tingin kayo, church, habang kumakain ng magulang nyo ng crispy pata, kumakain ng sumpo, kumakain ng alimango, praise the Lord, pakainin nyo na. Kasi darating ang panahon, hindi na sila pwede sa sumpo, hindi na sila pwede sa alimango, hindi na sila pwede sa crispy pata, bawal na sa kanila. Bakit? Kasi whether we like it or not, tumatanda ang ating mga magulang. Hindi nyo namamalayan, ang inyong mga magulang ay meron na po sakit at karamdaman. Tingin kayo mga anak. Actually, mga magulang, great pretender yan. They assume na malakas sila, pero in reality, they're not. Hindi na po sila, may mga nararamdaman na yan. Hallelujah. Amen? So, hindi natin alam. Sabi nga, praise God, kanina narinig ko ang isang magulang. Sabi niya, pastor, alam niyo, ang ginagawa ko ngayon sa pamilya ko, parang ito na lang ang araw, wala nang bukas. Ginagawa niya ang kanyang utmost best because anytime, pwedeng mawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Tandaan po ninyo mga kapatid, napakapalad ninyo kung may magulang pa kayo. Napakapalad ninyo kung mayroon pa kayong ama, mayroon pa kayong ina, kasi mayroong tao pa na pwedeng kumalinga sa inyo. Ang pinakamahirap na buhay, alam niyo po kung ano, yung ulila. Yung wala ka ng magulang, wala kang ama, wala kang sasandalan, wala kang tatakbuhan, wala kang pagsusumbungan. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid kanina, you are blessed, ipagpasalamat mo. Sabi ko nga, how many times, or when was the last time na sinabi mo sa nanay mo, Ma, thank you, Pa, salamat, praise God. When was the last time that you embrace your father and mother? Hallelujah. Kasi ang iba sabi mo, kung kailan wala na, doon pa sila nagmamalasakit. Love your parents, mga kapatid. Regalo yan ng Panginoon sa atin. So this evening, ay alam ko mayroon tayong prayer. Kung alam mo ang magulang mo may sakit, then pwede mong hilingin kay Lord na, Lord, gusto ko regalo mo sa akin this Christmas, kagalingan ni nanay. Kung broken family ka, pwede mong hilingin kay Lord. At ang sasabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko ngayong Pasko, sama-sama kami. Amen?
Okay, basta tayo, sabi ni Jesus, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Sa English, sabi po dito, and whatever you ask for in prayer, having faith and really believing, you will receive. So, when Jesus walked, sabi niya, at si Jesus ay tumigil at ipinagutos na dalhin sa kanya isang bulag. At nang mailapit siya, ay tinanong niya siya sa kanya, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? Sa English, ito ang sinabi ni Jesus. Jesus asked him, what do you want me to do for you? This evening, tingin kayo, nakita niyo po ba yung bulag kung lumapit sa kanya? Hindi. Nakita lang siya ni Jesus. Nang makita siya ni Jesus, sabi niya, dali nyo nga dito sa akin yung bulag na yan. Nang lumapit na kay Jesus, sabi ni Jesus doon sa bulag, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Siyempre, ang sabi ng bulag, gusto kong makakita muli. This evening, alam niya yung sitwasyon ng bawat isa. Pipili tayo mag-pretend na okay tayo, tama? Wala tayong problema. Pero, whatever situation you have, ano bang gusto mo sa pamilya mo ngayong Pasko? Hallelujah. Gusto mo ba maging isa ulit, united, magkasundo-sundo, magbati-bati, magmahalan? Then, if that is your prayer, sabi ng Lord, be it unto you according to your faith. Basta manalig ka lang, sumampalataya ka lang, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? Sige.